Alam nyo ba, ang usap-usapan ngayon, isang posibleng Alas Pilipinas na binuo at pinupondohan ng iisang grupo lang. Si Frank Lau, ang boss sa likod ng Strong Group Athletics o SGA, ay nagpahayag na handa siyang bumuo ng isang national team mula sa kanyang 6 na volleyball programs. At ang mas matindi rito, handa siyang i-pull out ang kanyang mga team sa PVL kung kinakailangan para lang mangyari ito. Ito ba ang sagot sa matagal na nating problema sa national team program o isa itong risky move para sa ating liga? Pag-usapan natin yan. Bago tayo lumalim, tignan muna nating ang lawak ng impluensya ng SGA. Hindi lang ito basta isang team. Sa kasalukuyan, 6 na higanting programa ang hawak ni Frank Lau. Sa PVL, nariyan ang Farm Fresh Foxies at ang bagong Zeus Coffee Thunderbells. Sa UAAP, sinusuportahan nila ang UST Golden Tigresses at UP Fighting Maroons. Sa NCAA, hawak din nila ang namamayagpag na Letran at ang powerhouse na Benild. Isipin nyo, ang talent pool na meron ng SGA, mula sa mga veteran spikers hanggang sa pinaka-promising na mga collegiate stars, nasa iisang tayong lang sila. Kaya naman, hindi katakataka na may lakas ng loob si Frank Lau na magmungkahi ng ganitong klaseng setup. Ang plano ay simple pero mapangahas. Gagamitin ng SGA ang kanilang mga draftees mula sa Zeus Coffee at Farm Fresh para ilagay diretso sa national pool. Ang catch? Ang SGA ang sasagot sa lahat, mula sa sahod, allowances, hanggang sa mga incentives ng mga players habang kinakatawan nila ang Pilipinas, hindi na ito kukunin sa pondo ng gobyerno o ng federation. Ito ang nakikita kong bentahe. Consistency. Madalas tayong magkaroon ng problema sa national team dahil sa scheduling conflicts at availability ng mga players mula sa iba't ibang mother teams. Kung ang mga players ay galing ng iisang programa, mas madali ang coordination, mas mahaba ang training camp, at mas solid ang chemistry. Pero, heto ang twist na medyo nakakakaba para sa mga fans. Nabanggit na handang umalis ang SGA team sa PVL kung ito ang kailangan para matutukan ang national team. Bakit ito malaking issue? Ang PVL ang Premier League natin. Kapag nawala ang Farm Fresh at Zeus Coffee, mababawasan ang kompetisyon. Pero sa kabilang banda, kung ang mga players na ito ay itatapat sa mga international teams sa labas ng bansa, mas bibilis ang development nila. Ito ang tinatawag nating high-risk, high-reward strategy. Isinasakripisyo ang exposure sa lokal na liga para sa mas mataas na level ng laro sa international stage. Pero ang tanong ng mararami, handa na ba tayo sa ganitong setup na parang club-based national team? Tinitignan natin ang long-term sustainability. Maganda ang hangarin ng SGA na pondohan lahat, pero kailangan nating masigurado na hindi ito panandalian lang. Ang Alas Pilipinas ay kailangan ng pinakamahuhusay na players sa buong bansa. Kung lilimitahan lang natin ang seleksyon sa loob ng SGA programs, baka ma-miss out natin ang ibang talent mula sa ibang teams. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng isang backer na handang gumastos ng milyon-milyon para sa national pride ay isang hakbang na bihirang makita sa Philippine sports. Ang magiging labanan dito ay hindi lang sa loob ng court, kundi sa pagitan ng mga stakeholders, ng PNVF at ng SGA. Kayo mga ka-volleyball, ano ang tingin nyo sa SGA Alas Pilipinas setup? Pabor ba kayo na isang grupo lang ang humawak at magpondo sa ating national team kahit pa itong mga hulugan na pag-alis nila sa PVL? O mas gusto nyo pa rin ang kasalukuyang sistema kung saan halo-halo ang mga players mula sa iba't ibang teams? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang malalim na pagsusuri sa mundo ng sports. Hanggang sa susunod na Spike! Akin yan. Ako balas. Kaya mo yan. Kaya yan. Ano ba to? Ano ba to? Kutsara! Uy! At special dito, reto na kayo. Sir, please say to my vlog, yo, follow me. Follow who? Me. Me. Please say to them, follow me.
Follow me. On Facebook. Me, Buding. Not you. Buding. Ma, sister. Follow Buding on Facebook. Thank you. Ito na, si Sisi. Guys, damihan niyo pa yung pagbibigay niyo kay Buding kasi nililibre niya kami dito. And ayun, sana araw-araw naman ibigay mo ha. So kukuha ka ulit ako. Apo, te. At your service. Bye-bye. Thank you, Buding. At ako'y nahiya pa. Nagpaantay pa nga ako kasi idol na idol ko talaga to. Si Ate Iron Egglet. Please sabihin mo sila i-follow ako. Saan? Sa Facebook. Page ko. Ano ba page mo? Buding! Please unfollow. Please unfollow Buding. Bagsak yung followers ko. Same kayong sinabi ni Ate Eliza. Please follow Buding Ay! on Facebook. Thank you. Libre kitang kape. Bakit ka nila ipapollow? Kasi... hindi ko alam. Na-blanco ako. Idol na idol ko talaga yan. Ano pa lang ako? Po, grade 4 pa lang ako. Thank you, te. Excuse you. Woo! Ito na yung hinahanap niyo. Wait lang, ako kayo magulo. Ayan. Te. Guys, hello. Paki-unfollow po si Buding. Eh, wala na naman to, te. Bagsak naman to, te. Paki-unfollow po si Buding. Wag naman. Please na. Ano ba ginagawa mo sa vlog mo? Ganto-ganto lang, te. Dapat sinasama mo ako sa mga mukbang, ganun. Uy! Mukbang ka? Nahiya na ako niyan, te. Hindi na ako makakain yan. Kakain talaga ako, seafood. Sige, te. Sige. Sige, te. Okay. Thank you, te. Follow niyo na siya. Thank you, te. Para ka na nga! Sabi di dyan! Sa pa ako. Medyo mas mataas. Kaya mo ba? Kaya niyo ba yan? Ako. Ready? 1, 2, 3. Bi, wag mong bibidyohan yung kamay ko, Bi, ah. Kala ko joke ah. Pang baby. Pang baby yung ano, yung sa kamay. Ang galing! Kaya, ganun ka nga din sa kanya. Yeah. Ganda naman! Bye, Ting! Good luck! Congrats! Congrats! Napakaganda mo, Mi! Congrats, Chi! Congrats po! Congrats! Uy, ano yung binubulong dito? Sila, grabe ka na kay ate. No? Happy pill. Let's go, let's go. Picture. My God. Aray ko. Picture. Picture daw. Uy, Bima, sumali ka. Sumali ka. Sir, why? Sir, Tinang pa kaya. Kaya nga, parang